Yan, ito pa isang re-repair natin na blistering. Medyo worse siya ng konti kasi yung rebar niya lumabas na. Pero kung sa structural, dahil sa malapit siya sa beam, hindi siya ganun ka-critical. So, pwede natin i-apply dito yung same method na dun sa kabila na ginawa natin. Do, pag nakakita ka ng ganito kasi, yung mga hindi nakakaintindi, syempre matatakot ka. Yung crack nga lang, natatakot ka, tas ganito makapita ka, lalo na. Yan, ngayon na may papakita ko sa inyo paano pag-repair nitong blistering. Yung blistering, ang cause niyan ay pag itong reinforcing bar to, kinalawang yan, ipupush niya yung concrete. So yan ang naging cause niyan. Ito kaya naman to kinalawang, hindi naman kasi enough naman yung cover niya. Minsan hindi enough yung cover o minsan merong leak ng tubig. At dito may potential na leak kasi pati yung pako kinalawang, tsaka ito. May problema dati sa 301 na tubig. Malamang ito na apektuhan din yan, makikita niyo. Kaya ito yung naging cause niyan, karoon ng blistering. Ngayon, ang inano natin dito, inaalis natin yung rust. Dito kasi wala tayong steel brass, so kinahid lang natin, tapos gagamit tayo nitong rust converter. Ilagay na tayo dito, babrush natin dito sa rebar. Pagkatapos natin gamitan itong rust converter, gumagamit din tayo ng red oxide metal primer. Pinaprimeran natin to. Yan. Tapos ito naman, ang pinapahid ko dito ay hindi yung ordinary cement. Excuse me. Ang pinapahid ko rito ay yung ABC tile adhesive kasi mas sticky yun. Yan. Ito, papakita ko rin sa inyo mamaya. Papakita ko rin sa inyo yung sequence ng trabaho para kung may ganito kayong problema. At least meron kayong idea kung paano mag-repair. Pero siya, hindi structurally sound. Kasi kung maliit lang, okay lang yung ganyan sistema. Pero kung yung marami, ibang sistema naman yan. Pero yung mga ganito lang na spot-spot, pwede na yung papakita ko sa inyong sistema. Yan. Tapos kasan lang natin ang konti. Tapos apply natin yung rust converter. Tapos patutuyuin lang natin, maghintay tayo ng ilang oras o minuto. Ayan, makita mo, meron pa naman siya nung so, labas lang yung na-apektuhan. Nandito pa yung rib nung rebar. Tsaka mga rebar na ginamit dito sa slab, 12mm. Kasi ito yung first time na dinesign and build ko. Kaya alam ko yung mga pasikot-sikot pati yung rebar. Yan, ang next na gagawin naman natin, apply natin siya ng primer, red, para maproteksyonan lang yung bakal.
Patutuyuin lang natin konti. Pagkatapos, lalagyan na, ano na siya. Apply na natin ng pang tile adhesive na mortar. So, yan, ito yung ating gagamitin na mortar dun sa repair ng blistering. Tile adhesive material. Yan. Maganda kasi ito, sticky, tsaka pino. Ganito lang yung tamang halo, parang pampalitada lang. Kung nating palitadaan, basahin natin konti. Isin yung alikabok ba? Mawala yung alikabok, tumikit. Yan, ganyan lang. Diba, madali siyang reparin pati pagka ang gamit mo yung tile adhesive. Bukod sa sticky, pino pa. Tapos, patutuyuin lang, mamasilyahin mo konti, lilihain, tapos mamasilyahin. Yan. Since natuyo na tong mortar, ang gagawin naman natin ngayon ay i-prepare na natin siya for painting. Dito nga palang gagamitin natin masilya ay ito. Medyo makapal pa, tutuyuin na lang natin para medyo tuyo na to. Lahin lang natin ang dami nito. Tayo na lang natin siya tumigas, tapos lilihain natin ulit. Tapos pinturahan na. Yan. So, natapos na natin yung preparasyon. Ipinturahan na natin siya gamit natin itong Boysen na Permacoat semi-gloss latex paint.
Yan, natapos na natin yung concrete blistering doon. Gamit yung procedure na yung pinakamadali lang since ano naman siya, yung hindi siya critical sa structure. Yan, ito pa isang re-repair natin na blistering. Medyo worse siya ng konti kasi yung rebar niya lumabas na. Pero kung sa structural, dahil sa malapit siya sa beam, hindi siya ganun ka-critical. So, pwede natin i-apply dito yung same method na dun sa kabila na ginawa natin. So, pag nakakita ka ng ganito kasi, yung mga hindi nakakaintindi, syempre matatakot ka. Yung crack nga lang natatakot ka, tas ganito makakita ka lalo na. Yan, naibalik na natin tong 10mm. Ito yung main bar eh. Tinalian natin ang alambre. Kaya lang, wala na siya talagang cover, kaya dapat pinturahan. Yan, tapos na natin siyang alisin konti yung rust. A-apply na natin siya ng rust remover gamit yung chemical na pinakita ko sa inyo. Ngayon naman, tulad ng dati, ang ating isusunod ay yung application ng primer. Kaya natin siya ina-apply ng primer kasi nga yung concrete cover niya o ano niya, hindi enough. So, additional protection lang. Yan, after natin siyang ma-applyan ng primer, ngayon naman ang mag-apply na tayo ng mortar finish gamit yung tile adhesive mortar. Dito, same process din. Bibihain, tapos tsaka mamasilyan. Yan, tuloy na siya. So, ayan naman. Yan na yung naging final ng ating repair ng slab concrete blistering. Oh.